Naupo ako sa kusina. Dito ko nakita ang anak kong si Miguel na ikakasal sa pamamagitan ng revolving door. Sa likod niya ay isang tray na puno ng cocktail shrimp. Ako ang nagbayad para sa kasal. Bawat bulaklak, bawat upuan. Ngunit nang tumugtog ang musika at magsimula ang mga talumpati, hindi na ako bahagi nito, kahit hindi malapit. Ngumiti na lang ako, nanatiling tahimik, at pagkatapos ng huling piraso ng cake, sinunog ko lahat sa isang tawag sa telepono. Mag-subscribe kung nagustuhan mo ang kwentong ito at sabihin mo sa akin saan ka sa mundo nanonood. Walang mga pangalan, walang mga card, walang mga karatula, walang mainit na pagtanggap. Tanging isang natitiklop na upuan na may napkin na papel na nakasabit sa sandalan. Iyon ang aking lugar, sa gitna ng isang tambak ng mga nagamit na tray at isang pushcart na may nasirang gulong na umuugong sa tuwing may nagtutulak nito. Tumayo ako roon ng ilang segundo, kumukurap-kurap. Amoy marinara sauce ang hangin, malapot at maasim, dumidikit sa init na nagmumula sa pinto ng kusina. Naramdaman ko ang init mula sa oven sa aking likuran at may bumara sa aking loob. Napatingin ako sa aking damit, malambot na plume chiffon na ginawa mula sa simula. 3 oras ang ginugol ko kaninang umaga sa pag-aayos ng aking buhok. 3 oras ng pagpapanggap na ang araw na ito ay magiging espesyal para sa akin tulad ng para sa kanila. Ngunit walang nagsabi sa akin. Walang nagsabi. Naghanda kami ng ibang upuan. Walang tumingin sa akin pagdating ko kahit si Miguel. Masyado siyang abala sa pagngiti, pag-aayos ng kanyang kurbata, pagpapaalam sa nanay ni Sofia na halikan siya sa pisngi na parang siya ang nag-alaga sa kanya, na parang siya ang nagpupuyat sa tuwing siya ay nananaginip, na parang siya ang nagtatrabaho ng overtime para makapagpa-braces siya. At ako, hindi ko kayang bayaran ang upa at ang ngiti ng aking anak. Hinigpitan ko ang hawak sa aking maliit na clutch, beige suede, na ibinigay niya sa akin maraming taon na ang nakakaraan para sa araw ng mga ina noong tinatawag pa niya akong mama. Nanginginig ang aking mga kamay. Naramdaman ko ito sa aking pulso, isang banayad na panginginig na parang may kuryenteng gustong kumawala sa aking mga daliri. Ang banquet manager, isang batang lalaki na marahil ay wala pang 20 taong gulang, ay ngumiti ng nagtataka. Sinabi nila na dapat kang maghintay dito sa likod, ma'am. Ayaw ng nobya, anumang hindi pagkakapareho sa tema ng dekorasyon. Nakatingin ako sa kanya. Tema? Nagkunot ang noo niya, sumulyap sa revolving door. Ang pilak na gilid ng pinto ay tumama sa dingding na may tuyong thud. Ang masayang tawanan mula sa banquet hall ay pumasok na sinundan ng isang pagsabog ng musika. Ito ay upang matiyak ang pagkakapare-pareho ng aesthetics sa mga larawan at lahat. Dahan-dahan akong umupo, umugong ang upuan. May madilim na mantsa sa sahig sa ilalim ng aking mga paa. Meat sauce, marahil. Bahagyang dumikit ang aking sapatos habang gumagalaw ako. Napatingin ako sa aking mga kuko, bagong kulay pink, pagkatapos ay sa malamig na piraso ng dibdib ng manok na inilagay ng isang tao sa harap ko sa isang basag na puting plato. Ang pinakamasama, hindi ako nagsalita. Kahit isang salita, dahil araw niya ito. Dahil sinabi ko sa sarili ko, huwag mong sirain ang araw na ito para sa kanya. Huwag kang maging ganoong ina. Dahil binayaran ko lahat at naniniwala pa rin ako na mayroon itong kahulugan. Kinuha ko ang programang ibinigay sa akin sa simbahan. Eleganting sulat kamay sa cream-colored na papel. Walang pangalan ko kahit saan. Ang ama ng nobya ang naghatid sa kanya sa altar. Ang ina ng nobya ang unang nagsalita. Ako lang ang tagapagbigay ng pondo, ang multo sa kusina, ang babaeng walang gustong nasa larawan. Muling umikot ang pinto. Nakita ko ang chandelier, nagsisimula na ang banda, ang unang sayaw, sina Miguel at Sofia, na umiikot sa ilalim ng malambot na dilaw na ilaw. Hindi niya ako tiningnan kahit isang beses. Ipinahid ko ang napkin sa aking bibig, nagpapanggap na pinupunasan ang isang mantsa na wala naman. Nangangati ang aking mga mata. Sabi ko sa sarili ko dahil sa sibuyas mula sa kusina. Init, singaw, hindi pagtataksil. Ngunit yun nga, at kung saan man sa aking kalooban may tahimik na nabasag,
tulad ng isang hibla ng buhok sa salamin. Hindi mo mapapansin hanggang sa mabasag ang buong bagay. Nakatingin ako sa dingding sa harap ko. May bahaging kinakalawang ang pintura sa likod ng fire extinguisher. Tinitigan ko ito ng husto na, sa tingin ko ay makakakita ako sa pamamagitan nito. Ang lugar na iyon ay naging angkla ko, ang aking focus, ang tanging bagay na pumipigil sa akin na mawasak sa harap ng isang waiter na nagdadala ng crab cake. Dahil kung hahayaan ko itong dumaloy, kung iiyak ako, hindi ko alam kung kailan ako titigil. Huminga ako ng malalim, pagkatapos ay isa pa. Ang dibdib ng manok sa plato ay lumamig na. Hindi ko ito hinawakan. Sa wakas, may nagdala ng dessert. Hindi ko ito tinikman, tiningnan ko lang ang mga puti at dilaw na layer ng cake, ang kulay niya, ang kanyang maliit na perpektong larawan. At pagkatapos ay tumawag ako. Ang tawag ay maikli, direkta. Hindi ko kailangang ipaliwanag ang aking sarili. 3 simpleng pagbawi lamang, ang mga bulaklak para sa buffet bukas, ang pagbabayad ng ikalawang kalahati para sa banda, at ang bar na bukas hanggang hating gabi. Pantay ang aking boses, kalmado, kontrolado, at nang ibaba ko ang telepono, hindi ako nakaramdam ng pagsisisi. Hindi ako nakaramdam ng panghihinayang. Naramdaman ko ang unang sinag ng isang bagay na hindi ko alam sa loob ng maraming taon. Lakas. Tumingin muli ako sa aking mga kamay, hindi na nanginginig. Ang aking puso ay hindi na mabilis na tumitibok. Isang tahimik na ugong lamang tulad ng isang makina na muling binuhay. Muling umikot ang pinto. Isa pang sinag. Tawanan. Ang buhay kung saan ako ay tinanggal. Hayaan silang magtaas ng kanilang mga baso para sa akin. Mayroon na akong sariling mga plano. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Kahit isang segundo. Nakahiga ako sa matigas na kama ng hotel. Suot pa rin ang aking damit, nakatingin sa oscillating ceiling fan sa ibabaw ko na parang bigla itong bibigay at babagsak sa aking dibdib. Sana mangyari iyon. Nangangamoy pa rin ang mantika ng kusina sa aking buhok. Ang amoy ng mamahaling rosas na halo-halong amoy ng aking maasim na pawis. Ang kahihiyan ay dumidikit sa aking balat tulad ng pangalawang balat. Sa isang punto, tinanggal ko ang aking mga sapatos. Namamaga ang aking mga paa. Masakit ang mga ito sa buong pagdiriwang, ngunit hindi ko nagawang tanggalin ang mga ito. Kailangan kong magmukhang maayos kahit sa kusina. Mga 3:00 ng umaga nang bumangon ako. Ang digital na orasan ay kumikinang ng pula. Muling nag-vibrate ang aking telepono sa nightstand. Hindi ko ito sinuri. Alam ko na kung ano ang naroon. Mga nawawalang tawag mula kay Miguel, kay Sofia, isang text mula sa aking pamangkin na nagsasabing, "Ano ang nangyari?" Nagpapanik ang lahat. Binuksan ko ang spreadsheet ng budget ng kasal sa aking tablet. Maingat ko itong sinubaybayan ng higit sa 1 taon. Alam ko ang bawat pabango, bawat pagbabago, bawat pag-upgrade, bawat luho na hinihiling ni Sofia, palaging may kasamang pilit ng ngiti. At ang salitang ginagamit niya tulad ng isang dulo ng baril na nababalot ng pelus, pag-angat. Elena, gusto lang namin ng kaunting pag-angat. Ganito ako pumayag na mag-order ng calligraphy invitations mula sa isang Etsy shop sa Vermont. Ganito nagbago ang venue mula sa community church hall patungo sa isang restored warehouse na may chandeliers at vintage whiskey barrels. Ganito ang bar na nagdagdag ng custom cocktail menu at 1, 2 hanggang 5 palapag na wedding cake. Nabayaran ko na lahat. Walang nagalok na ibahagi ang gastos. Hindi si Miguel, hindi ang mga magulang ni Sofia. At hindi ko kailanman tinanong dahil gusto ko siyang magkaroon ng lahat ng hindi ko kayang bayaran noong pinalaki ko siya. Nag-scroll ako sa mga transaksyon. Nabulunan ako nang makita ko ang mga ito. 2 hindi autorisadong bayarin na ginawa ilang araw lamang bago ang kasal. Ang bill ng bar mula sa isang rehearsal dinner. Pag-upgrade sa rehearsal dinner. Sa parehong restaurant kung saan inilagay nila ako sa likuran, malapit sa kusina. Sumikip ang aking sikmura. Muli kong sinuri ang credit card. Ginamit ang aking card nang walang pahintulot. At pagkatapos ay nakita ko ang mensaheng iniwan niya sa Venmo para sa isa sa kanyang mga bridesmaid.
Tiyakin lang na ibibigay ng nanay ko ang lahat, magpalamuti lang. Wedding vibes. Hindi ako umiyak. Hindi sa pagkakataong ito. Wala akong naramdaman. Ang kakaibang mabigat na pakiramdam ng kawalan ay dumating pagkatapos ng napakaraming sakit, na parang nabingi ako sa loob, na parang ang mga ugat ay umurong para sa proteksyon. Inabot ko ang ilaw, nakakasilaw sa akin ang liwanag. Pumunta ako sa salamin sa vanity. Ang aking refleksyon ay nakakagulat sa akin. May smudge ng maskara sa ilalim ng aking mga mata. Ang malambot na linya sa aking mga labi ay tumigas sa isang bagay na hindi pamilyar. Ang aking buhok ay nakadikit, ang isang gilid ay nakadurog mula sa unan. Mukha akong isang taong tumanda ng 10 taon sa isang gabi lamang. Ngunit pagkatapos ay may nagbago. Inayos ko ang aking buhok, hinugasan ang aking mukha, umupo sa mesa at binuksan ang email. Gumawa ako ng 3 mensahe. Isa para sa florist. Paki-cancel ang paghahatid sa linggo. Ang natitirang halaga ay hindi pa nababayaran. Salamat. Isa para sa banda. Dahil sa mga pagbabago sa schedule ng kaganapan, hindi na namin kakailanganin ang ikalawang set. Pakianggap na tapos na ang bagay na ito. Isa para sa bar vendor. Pinipigilan namin ang serbisyo pagkatapos ng pagdiriwang. Paki-cancel ang ikalawang shift. Huwag iproseso ang natitirang halaga. Lahat ay magalang, lahat ay propesyonal, ngunit huli na. Malapit na ang bukang liwayway nang pindutin ko ang send, at habang ang langit sa labas ay nagbago mula itim patungong lilang asul, isinara ko ang tablet, umupo sa kama nakikinig sa mahinang ugong ng air conditioner, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman kong ako na ulit. Hindi ako galit, hindi pa. Ngunit tapos na ako. Tapos na ang pagiging maginhawa, tapos na ang pagiging wallet, tapos na ang pagiging nakalimutan. Hayaan silang mag-ayos ng sarili nila, hayaan silang magpanik, hayaan silang maalala ang sandali na tumigil ang musika, tumigil ang bar, hindi dumating ang mga bulaklak, at magtaka kung bakit. At marahil, sino ang nakakaalam, maalala nila kung sino ang nagkatotoo sa kasal na yon. Ang babae sa kusina na hindi nila gustong mapunta sa larawan. Ang musika ay dumadagundong sa dingding tulad ng malayong tibok ng puso. Naupo ako doon sa natitiklop na upuan na may plato ng malamig na pagkain at isang baso ng Diet Coke mula sa cooler ng kusina at sinubukang huwag makinig, ngunit hindi ko mapigilan. Bawat tawanan, bawat sigawan, bawat pag-alingawngaw ng mga baso, lahat ay pumasok sa revolving door bilang isang malupit na paalala kung saan ako hindi nabibilang. Naririnig ko ang isang nagsasalita. Boses ng lalaki, marahil ang ama ni Miguel o marahil ang best man ni Miguel. Medyo sumandal ako, sapat na para sumilip sa siwang ng pinto. Nandoon sila, nakalinya sa harap ng nakakatawang korona ng mga bulaklak na binayaran ko para kay Ginoong Cruz. Mga gintong upuan, mga lumulutang na kandila, isang custom neon sign na nagsasabing, ang kinabukasan, ako ay nagkaroon ng isang maliit na hapunan. Hindi isang malaking bagay, hindi isang pangyayari. Ginawa ko ang pasta na gusto ko, hindi ang nararapat. Tinitigan ko ang mga bulaklak, ang mga maliwanag na kulay na sumisigaw ng kasiyahan. Ito ay aking sarili. Ito ay ang aking pagbalik. Ito ang simula ng paggawa ng bahay na ito na akin muli pagpapahintulot sa sarili kong mapansin. Ang bawat piraso ng cake na nakakain ko ay isang hakbang. Ang bawat pagtawa ay isang pag-asa. Ilang araw pagkatapos ng kasal, tumunog ang aking telepono. Ang aking pamangkin, si Imelda. Elena, kailangan mong umuwi. Bakit? Nasa ospital si Miguel. Naaksidente siya sa sasakyan. Pinatay ko ang telepono. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin niya naramdaman ang pangangailangan na tawagan ako mismo. Hindi pa rin niya naramdaman ang pangangailangan na sabihin sa akin kung nasaan siya. Ang aking anak. Ang aking anak na pinayagan kong maging mas mahalaga sa akin kaysa sa aking sarili. Hindi na. Ilang linggo pagkatapos noon, napansin ko ang isang bagay na kakaiba. Hindi ako nag-aalala. Hindi ako nagdadalamhati. Ang aking pinakamalaking takot noon ay nagsimulang mabawasan, isang anino lamang na nakaupo sa gilid ng aking paningin.
Ang aking dating sarili ay ang lahat ng mga alalahanin, lahat ng mga takot na nakakabit sa akin tulad ng mga barnacles. Ngayon, ang mga alaalang iyon ay tila malayo na, malabo na, parang isang panaginip. Isang bagay na nagsimula sa isang basag na baso na tuluyang gumuho. Ang mga ito ay ang mga pinakamahalagang alaala ko. Ang mga ito ay ang mga unang hakbang sa pagiging akin. Ngayon, ang aking sarili ay nagiging aking sarili. Bumili ako ng isang magandang mamahaling hanay ng mga kutsilyo. Ito ang unang bagay na binili ko para sa aking sarili sa loob ng maraming taon. Hindi ako nagpapanggap. Hindi ako nagpapanggap na gusto ko ang mga ito. Gusto ko sila. At masaya ako na binili ko sila. Nang malaman kong nagpaplano si Miguel ng isang malaking kasal, masaya ako kahit na ang mga gastos ay napakalaki. Hindi ko kailanman naramdaman na sapat na ang aking ginawa. Gusto ko siyang magkaroon ng lahat. Nais kong maniwala na ang pagbabayad para sa isang bagay ay nangangahulugan na ito ay pagmamay-ari ko. Ngunit ang pagmamay-ari ay iba. Ang pagmamay-ari ay hindi tungkol sa kung ano ang iyong binayaran. Ito ay tungkol sa kung ano ang iyong pinahintulutan na magkaroon. Kaya, nang makita ko ang pangalan ko sa likod ng isang dumi, nang makita ko kung saan sila naglagay ng aking upuan, pagkatapos ay tumawag ako. Nagbayad ako para sa lahat ng ito, hindi ba? Pagkatapos ay maaari kong gawin ang anumang nais ko. Ito ang aking kasal, sa wakas. Pagkatapos ng lahat ng mga tao ng pagiging isang multo, ng pagiging isang tagapagbigay, ng pagiging walang pakialam, binago ko ang lahat. Tinanggal ko ang lahat. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ko ang aking sarili na nagiging mas malakas. Naramdaman ko ang aking sarili na nagiging akin. Sumikip ang aking tiyan. Hindi pa ako kumakain mula pa kahapon. Ang pag-iisip ng pagkain ay nakakasuka. Sa halip, bumangon ako, hinila ang matigas na kurtina at pinanood ang araw na dumadaloy sa langit. Kahel, pagkatapos ay rosas, pagkatapos ay maputlang dilaw na ginagawang hindi makatotohanan ng lahat. At pagkatapos ay naalala ko ang isang bagay. Isang maliit na pulang folder na nakatago sa drawer ng aking aparador sa bahay. Mga lumang papeles, mga legal na bagay, mga liham na hindi ko kailanman itinapon. Naramdaman ko ang pagkahila patungo dito na parang ito ay bumubulong sa akin sa lahat ng oras. Dahan-dahan kong inimpake ang aking mga gamit, naligo, hinugasan ng amoy ng pabango at sama ng loob. Pinatuyo ang aking buhok, nagsuot ng maong at isang button-down na kamiseta na bahagyang nangangamoy ng pabango ng lavender fabric softener. Nag-check out sa hotel nang walang sinasabi. Ang biyahe pauwi ay tahimik, tanging ang tunog ng mga gulong sa pavement at ang mahinang static ng isang music station na hindi ko kilala. Ang uri ng pagmamaneho kung saan nagsisimula mong marinig ang iyong sariling mga iniisip, malakas at walang pigil. Hindi kanya binanggit, nakita ng lahat kung saan ka nakaupo, walang sino man ang gumawa ng anuman. Habang minamaneho ko ang aking driveway, namumulaklak ang mga rosas na itinanim ko 2 tag-init na ang nakalilipas. Hindi ako huminto para hangaan sila. Dumairetso ako sa silid tulugan, binuksan ang drawer, kinuha ang pulang folder, umupo sa kama. Sa dulo ng tumpok ng mga papeles, sa ilalim ng mga lumang insurance papers at ilang mga larawan na hindi ko tiningnan sa loob ng maraming taon, ay isang liham. Ang sobre ay nagdilaw sa mga sulok, may selyo mula sa Arizona, isang petsa na nakasulat sa sulat kamay ng aking yumaong asawa, ang taon na siya ay umalis. Naalala ko na natagpuan ko ito ilang linggo pagkatapos siyang mamatay. Hindi ko ito binuksan noon. Hindi ko kaya. Parang asin sa isang bukas na sugat, na parang pinapayagan siyang magsalita mula sa kabilang buhay kapag hindi pa ako handang makinig. Ngunit ngayon, isinusuklay ko ang aking mga daliri sa ilalim ng balumbon ng sobre. Ang papel ay napakanipis, ang kanyang sulat kamay ay nakahilig at pamilyar. Nagsimula ito ng simple. Elena, alam kong ayaw mo nang makarinig pa mula sa akin, ngunit mayroon akong sasabihin sa iyo. Naramdaman ko ang pagbilis ng aking tibok ng puso.
Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay. Nagtago ako ng isang lihim at hindi ko ito madadala sa akin. Karapat-dapat mong malaman ang katotohanan. Miguel, hindi siya ang iyong tunay na anak. Nalaman kong buntis si Sofia noong nagsasama pa lang kami. Inakala kong maaari kong pagpanggap na anak ko siya, ngunit hindi siya. At hindi natin sinabi sa iyo. Itinigil ko ang pagbabasa. Ang silid ay umikot ng ilang sandali, pagkatapos ay tumatag. Binasa ko ang natitira. Mga paghingi ng paumanhin, mga pagdadahilan, mga pagsisisi, mga salita na hindi na mahalaga. Miguel, ang aking Miguel, ay produkto ng isang pangangalunya. Ang anak ng ibang babae ay iniwan sa aking pintuan bilang isang pagsubok na hindi ko alam na ginagawa ko. At pumasa ako. Diyos ko, pumasa ako. Bawat gasgas sa tuhod, bawat kwento bago matulog, bawat pagpupuyat na ginawa ko para bilhan siya ng sapatos at school picture. Pumasa ako na may pinakamataas na marka. Gayunpaman, narito ako, iniwan, pinalitan, binura. Ngunit ngayon, mayroon akong bagong kalinawan, isang katotohanan na sapat na matalas upang tumagos sa maraming taon ng katahimikan. At tapos na akong dumugo. Hindi ako umiyak. Kahit na nakaupo ako roon na nanginginig ang liham sa aking kandungan. Ang bigat nito ay mas mabigat kaysa sa anumang hawak ko. Hindi ako tumulo ng kahit isang patak. Ano ang silbi nito? Ang mga luha ay nagtayo ng kabataan ni Miguel. Ang mga luha ay nagbayad para sa kanyang sapatos, sa kanyang gamot sa hika, sa kanyang unang kotse. Napuno nila ang aking unan pagkatapos umalis ng kanyang ama. At muli, noong siya ay tumuntong sa high school stage, hindi isang beses tumingin pabalik para kumaway sa akin sa gitna ng karamihan. Nauubusan na ako ng mga luha mula pa noong mga nakaraang taon. Ngayon, mayroon akong ibang bagay. Hindi kalungkutan, hindi pagkalansag ng puso, ngunit kalinawan. Pumunta ako sa kusina at nagbuhos ng tasa ng kape. Maitim, malakas. Umupo ako sa tabi ng bintana at pinanood ang sprinkler ng kapitbahay na tumataginting sa damuhan. Isa itong normal na linggo ng umaga, ngunit hindi na ako ang babaeng nagbayad para sa fairy tale ng ibang tao at nakatanggap ng isang natitiklop na upuan sa likod ng bar. Hindi na ako ang babaeng lalamon dito. Hindi ito. Binuksan ko ang aking telepono at nagsimula sa florist. Ang aking tinig ay kalmado, magalang. Nagpasalamat ako sa kanilang pag-unawa. Muling pinatunayan na ang mga pag-aayos para sa linggo ay hindi na kailangan. Hindi ako nagpaliwanag. Hindi ko utang sa kanila iyon. Susunod ang banda, parehong tono, parehong katahimikan tungkol sa mga dahilan. Pagkatapos, ang serbisyo ng bar. Hello, ako si Elena Rodriguez. Oo, tama. Tumatawag ako para kanselahin ang cocktail party para sa buffet bukas. Oo, hindi, walang problema. Nagbago lang ng isip. Salamat. Ibaba ang telepono. 3 tawag, 3 pagputol. Maaari akong huminto doon, ngunit hindi ko ginawa dahil alam ko ang mangyayari. Pinatay ko ang telepono. Binuksan muli pagkatapos ng 5 minuto. 38 mga hindi nabasang mensahe, 3 voice message. Muling tumawag si Miguel. Inay, nasaan ka? Band, hindi dumating. Anong demonyo ang nangyayari? Ang ina ni Sofia. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, ngunit ito ay napaka-unprofessional. Nagtatanong ang lahat. Pagkatapos, si Sofia mismo. Elena, seryoso. Ito ba ay dahil sa iyong pagkairita sa upuan? Napakabata. Mayroon kaming pananaw. Huwag mo itong sirain. Bata? Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw tulad ng isang pang-aalipusta, tulad ng isang selyo. Gayunpaman, nang ipikit ko ang aking mga mata, ang tanging nakikita ko ay ang kanyang ngisi sa kabila ng banquet hall. Alam kung nasaan ako, alam ang ginawa niya, alam na hindi ako lalaban hanggang ngayon. Muli kong pinatay ang telepono, hayaan silang magpanik, hayaan ang mga tanong na dumami. Hayaan nilang malaman na ang bar ay nauubos dahil ako ang pinagmumula ng tubig. Na ang musika ay tumigil dahil binayaran ko ang huling nota. Na ang mga bulaklak ay hindi dumating dahil ang mga ugat ay nabubulok. Nilinis ko ang kusina,
pinunasan ng mga counter, pinakain ng pusa. Ito ang pinakamatamlay na naramdaman ko sa loob ng maraming buwan. Bandang tanghali, tumunog ang doorbell. Hindi ako sumagot. Hayaan silang kumatok. Hayaan silang umupo sa init ng kanilang sariling pagkairita. Sa gabing iyon, nagpost ako ng isang larawan sa Facebook. Hindi larawan ng kasal, hindi larawan ko. Isang larawan lamang ng tseke na isinulat ko. Naka-blur ang account number, naiwan ang pirma na nakikita, walang caption, walang paliwanag, naroon lang, isang katotohanan na hindi nila maaaring itanggi, isang resibo ng sakripisyo. At pagkatapos ay nag-log out ako. Hindi lamang sa Facebook, kundi sa pagsisisi, sa katahimikan, sa pagpapanggap na hindi ito pagtataksil. Hindi ko kailangan ang kanilang paliwanag, ang kanilang interpretasyon, ang kanilang mga dahilan. Hayaan silang umupo sa mga durog na bato, hindi ko sila ililigtas mula rito. Ang katahimikan ay ang unang tanda na sila ay nagpapanik. Wala ng mga mensahe, wala ng mga tawag, tanging isang nakakabahalang katahimikan tulad ng gitna ng bagyo na dumadaan sa aking bahay. Nararamdaman ko ito, ang tensyon, ang paghihintay. Hindi nila alam kung ano ang susunod kong gagawin. Hindi ko rin alam, ngunit magiging sa akin ito. Sa Lunes ng umaga, nagtimpla ako ng kape at muli akong umupo sa tabi ng bintana. Walang make-up, walang hikaw, tanging ako at ang liwanag ng araw at ang mahinang ugong ng refrigerator sa background. Hindi tumawag si Miguel mula kahapon. Ang huling voice message ay maikli, matigas, depensibo. Gumawa ka ng eksena, inay. Pinag-uusapan ka ng lahat. Pinahiya mo kami. Hindi ko alam kung ano ang sinusubukan mong patunayan, ngunit lumampas ka na sa linya. Hindi man lang ako natinag dahil ito ang katotohanan. Walang nagkagusto na sabihin ito ng malakas. Maaari mong ibigay sa isang tao ang lahat, ang iyong oras, pera, pag-ibig at ituring pa rin na maaaring itapon. Maaari kang bumuo ng kanilang buong mundo at sabihin pa rin na hindi ka kabilang sa aesthetics. Ang pagtataksil ay hindi na nakakagulat sa akin. Ang nakakagulat ay kung gaano kaunti ang pakialam ko kapag tumigil na ako sa paghingi ng kanilang pag-apruba. Sa umagang iyon, binura ko ang kanyang kontak mula sa aking telepono. Ang pangalan lang, ang numero ay naroon pa rin. Hindi ko kailangang kalimutan siya. Ayokong lang ang pangalan niya ay nagpapailaw sa aking screen na parang naroon pa rin ito. Bandang tanghali, lumabas ako. Supermarket, post office, maliliit na errands. Patuloy ang buhay. At sa bread aisle, sa lahat ng lugar, nakilala ko si Imelda, ang aking pinsan, na lumipad para sa kasal. Ngumiti siya nang makita niya ako, ngunit may pag-aalinlangan sa likod nito. Elena. Uy. Tumango ako. Lumapit siya, ibinaba ang kanyang tinig. Okay ka lang ba? Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Okay ka lang ba? Tanong ko, nakita kitang nakaupo doon. Namula siya. Hindi ko napagtanto na sinadya. Inakala ko na marahil. Hindi, putol ko ng mahinahon. Hindi ka nag-isip. Yun na yun. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Paumanhin, sabi niya sa wakas. Mali iyon. Dapat ay may sinabi ako. Tumango ako ng isang beses. Salamat. Mukhang guminhawa siya na parang ang maliit na sandali ng pag-amin na iyon ay nagpalaya sa kanya. Hindi ako nito pinalaya, ngunit ito ay isang simula. Pagbalik ko sa bahay, nakakita ako ng isang buke sa aking porch. Mga carnation, murang uri, na lanta, walang card. Hindi ko sila dinala sa loob ng bahay. Sa halip, dinala ko sila diretso sa basurahan. Sa gabing iyon, sinuri ko ang Facebook. Ang larawan ng tseke ay may halos 100 komento. Mga dating kaibigan, kasamahan, kapitbahay, mga taong hindi ko narinig sa loob ng maraming taon. Ang ilan ay naguguluhan, ang ilan ay galit, ngunit karamihan ay nakakaunawa. Isang komento ang namumukod tangi. Nakakadurog ng puso ito, Elena, at hindi ko kailanman naramdaman ang anumang mas malalim na pakikiramay. Salamat sa pagpapakita sa amin na hindi natin kailangang manahimik. Iyon na yon. Ang simula ng isang bagong bagay.
Hindi paghihiganti, hindi inggit, ngunit kapangyarihang nabawi. Hayaan silang magalit sa mga chat group. Hayaan silang gumawa ng sarili nilang kwento. Hindi ako sumagot. Hindi ako nagpaliwanag. Sa wakas ay pinili ko ang katahimikan, hindi bilang pagsuko, kundi bilang kontrol. At sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay sa akin. Nagsimula ito sa drawer. Isang lumang drawer, umuugong sa aparador, kalahating nakasara, palaging nangangailangan ng isang sipa sa balakang para mabuksan. Hindi ako naghahanap ng anuman, naglilinis lamang ng mga labi ng isang buhay na pagod na akong ayusin. Ngunit sa pagitan ng mga nalumang tax returns at mga expired na kupon, nahanap ko ito. Ang pulang folder na iyon muli, ang parehong folder na inakala kong nakuha ko na ang lahat ng laman. Ngunit nakasiksik sa isang bulsa ng jacket, napakanipis na parang bahagi ito ng lining, ay isang pangalawang liham. Sa pagkakataong ito ay walang sobre, nakatupi lamang ng isang beses, pagkatapos ay muli nakasulat sa kamay. Parehong nakahilig na sulat kamay, parehong pangalan. Ang pirma ng aking dating asawa ay tumitingin sa akin na parang isang multo. Ricardo, ito ay may petsang 3 araw bago siya namatay. Elena, kung nabasa mo ito, hinala ko ay nakarating na sa iyo ang unang liham. Hindi ko alam kung binuksan mo ito. Sana ay binuksan mo. Hindi ako mag-aaksaya ng oras sa paghingi ng paumanhin. Mayroon pa akong sasabihin sa iyo. Isang bagay na hindi ko madadala sa akin. Isang bagay na dapat ko nang sinabi noon pa man. Si Miguel ay hindi lamang anak ng iba. Hindi siya dapat sa iyo. Nang iniwan siya ni Sofia sa pintuan namin, hindi niya gustong panatilihin siya. Siya ay 18, natatakot. Hiniling niya sa akin na i-adopt siya. Hindi ko kaya. Wala akong sapat na tapang. Nagsinungaling ako sa iyo. Sinabi ko sa iyo na siya ay anak natin, na ito ay isang pagkakamali bago tayo ikasal. Naniwala ka sa akin. Pinalaki mo siya. Minahal mo siya na parang sarili mong dugo. Ngunit ang totoo, hindi nga siya. Anak siya ng mga estranghero. At ikaw? Ginawa mo siyang iyong buong mundo. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman mo kapag nabasa mo ito. Ngunit umaasa ako. Diyos ko, umaasa ako na alam mo na kahit na mali ako sa ibang mga bagay, tama ako sa pagpili sa iyo. Ikaw lamang ang sapat na malakas upang maging ina niya. Hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa kung sino ka. Hindi ako kumilos. Ang mga salitang iyon ay nakapatong sa aking dibdib tulad ng isang bato. Hindi tunay na anak, kahit hindi inaasahang anak. Pinili ng isang lalaki na nag-iwan sa ating dalawa, na nagbigay sa akin ng anak at pagkatapos ay umalis na parang isang pabor. Nabulunan ako sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Nanghina ang aking mga tuhod. Umupo ako sa gilid ng kama, ang liham ay nasa aking kamay pa rin. Libu-libong mga imahe ang dumaan sa aking isipan. Ang unang pagkakataon na pinatulog ko si Miguel, ang kanyang maliliit na kamao na nakabalot sa aking balikat. Ang kanyang unang salita, truck. Ang lagnat na nagpatakot sa akin nang husto na nagmaneho ako papunta sa emergency room na walang sapin sa paa sa taglamig. Ang proyekto sa agham na nagpaiyak sa kanya ng gabing iyon nang hindi sumabog ang bulkan. Ang kanyang unang pagkalansag ng puso. Ang kanyang tawa nang malaman niyang natanggap siya sa kolehiyo. Bawat sandali na inakala kong sa amin. Itinayo ko ang aking buhay sa paligid ng batang ito. Hinubog ko ang aking pagkakakilanlan sa pagiging ina niya. At ngayon, kailangan kong tanggapin ang hindi dapat harapin ng sinumang babae. Hindi niya ako kailanman tiningnan sa ganoong paraan. Minahal niya ang aking ibinigay. Hindi ako. Hindi talaga. Kung oo, man, hindi niya ako kailanman hinayaang ipagsapalaran ang aking sarili sa kusina. Hindi siya kailanman nanatiling tahimik. Hindi niya ako kailanman hinayaang ma-edit palabas. Inilagay ko ang liham sa kama, pinatag ito gamit ang aking palad. Hindi na ito nararamdaman na pagtataksil. Nararamdaman nito ang kalayaan. Sa loob ng 22 taon, nabuhay ako sa isang bersyon ng aking sarili na umiiral lamang para pagsilbihan ng iba. Asawa, ina, tagapagbigay, multo. Ngunit ngayon, sa katotohanang nakatitig sa akin na may malabong tinta na kupas sa paglipas ng mga taon, nakakita ako ng bago.
Mayroon akong lakas na hindi ko napansin dahil minahal ko ng buong puso ang isang taong hindi kailanman naging akin. At hindi ko ito hinayaan na pigilan ako. Dahil pinili kong manatili noong tumakbo ang iba. Dahil bumuo ako ng isang pamilya kahit na hindi ito nakasulat sa dugo. At maaari akong pumili muli. Simula ngayon, iniwan ko ang liham na nakabukas sa mesa sa kusina. Hindi ito itinago. Hindi ito nilock. Inilagay ko lamang ito doon ng simple at madaling makita bilang isang katotohanan na hindi ko na kailangang itago mula sa aking sarili. Lumipat ako sa paligid ng bahay na parang nakikita ko ito sa unang pagkakataon. Mga kulay abo na dingding, mga kupas na larawan ng graduation ni Miguel, isang gasgas sa doorframe noong bumangga siya ng bisikleta habang sinusubukang pumasok. Ngumiti ako sa gasgas na iyon noon. Ngayon ay nakatitig lang ako dito. Ang bahay na iyon ay isang museo ng sakripisyo. Ng lahat ng mga paraan na binura ko ang aking sarili para mapanatiling buo siya. Ang kupas na armchair kung saan ko siya inalagaan. Ang swing kit na ginamit ko para ayusin ang laylayan ng kanyang pantalon. Ang pantry na puno pa rin ng kanyang paboritong cereal. Honey Bunches of Oats. Kahit hindi ko na ito nagustuhan sa loob ng maraming taon, biglang naalaala ko. Hindi ko alam kung ano ang paborito kong cereal. Hindi ko maalala ang huling librong binasa ko na hindi tungkol sa pag-aalaga ng bata o isang bagay mula sa required reading list ng ospital. Hindi ko maalala ang huling beses na gumastos ako ng pera para sa isang bagay na para lamang sa aking sarili. Masyado akong matagal na buhay bilang ina niya. Nakalimutan ko kung paano maging isang babae, isang tao. Nagbuhos ako ng baso ng tubig at umupo sa sopa. Ang katahimikan sa bahay ay nagbago. Hindi na ito nakaramdam ng pag-iisa. Ito ay nakaramdam ng katapatan. Ang aking telepono ay nag-vibrate sa side table. Muling tumawag si Miguel. Isang mahabang mensahe sa pagkakataong ito. Ibang tono. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Naisip ko ang lahat. Sinabi ni Sofia na hindi niya intensyong saktan ka. Paumanhin kung naramdaman mong tinanggal ka. Kung naramdaman kong tinanggal ako, ay hindi dahil sa pagtanggal mo sa akin. Hindi dahil sa pagtalikod mo sa akin. Kung naramdaman ko ay dahil pa rin sa kanyang pananaw, sa kanyang kaginhawahan, sa kanyang distansya mula sa pagtuturo. Hindi ako sumagot. Sa halip, kinuha ko ang remote at binuksan ang TV. Ang mahinang ugong ng isang cooking show ay pumuno sa silid, kalmado, pare-pareho. Ang aking mga mata ay dumapo muli sa liham. Hindi siya akin. Hindi sa biolohikal na paraan, hindi sa legal na paraan, ngunit ako ay kanya hanggang sa ginawa niyang malinaw na hindi na ako bahagi ng pamilyang kanyang itinatayo. Ang sakit sa loob ko ay hindi na para sa kanya. Ito ay para sa bersyon ng aking sarili na pinabayaan ko para palakihin ang isang taong hindi kailanman nagtanong, "Okay ka lang, Nay?" Lahat ng mga tao na iyon, lahat ng mga kaarawan na ginawa kong espesyal, lahat ng mga umaga ng Pasko na nagpupuyat ako ng hating gabi na nagbabalot ng mga regalo mula sa dollar store na may perpektong mga bow. Lahat ng mga araw ng, "Maupo ka, Nay, ako na ang maghuhugas ng pinggan" na hindi ko kailanman nakuha dahil walang nag-alok. Ako ang kanyang background music, ang kanyang safety net, ang kanyang mapagkakatiwalaang katahimikan. Ngunit hindi na. Sa gabing iyon, tinanggal ko ang lahat ng mga larawan namin sa dingding. Hindi dahil sa galit, hindi dahil sa inggit, dahil dumating na ang oras na itigil ang pamumuhay sa isang templo para sa isang bersyon ng pagiging ina na nangangailangan na mawala ako. Maingat ko silang inimpake, binalot ang salamin gamit ang mga lumang tuwalya, nilagyan ng label ang kahon. Alaala, hindi obligasyon. Nagluto ako ng hapunan para lamang sa aking sarili. Isang recipe na nakita ko sa isang travel show. Lemon butter pasta na may roasted cherry tomatoes at bawang. Walang chicken nuggets, walang kesong sarsa, tanging ang gusto ko. Nagpasindi ako ng kandila habang kumakain, nagpatugtog ng malambot na jazz, nag-ayos ng mesa para sa isa. Tahimik ito, ngunit hindi walang laman. Ito ang tunog ng pagbawi ng isang bagay na hindi ko namalayan na nawala ko. Ang listahan ng mga bisita ay nagsimula sa katahimikan. Walang glitter pen,
walang gold foil, tanging isang yellow notebook na may mga linya at ang tunog ng aking panulat na nagkikiskisan dito. Isinulat ko ang pangalan ng bawat isa. Hindi ang mga kailangan kong imbitahan, kundi ang mga gusto kong imbitahan. Maria, ang aking dating kaibigan mula sa ER, na palihim na nagdadala ng kape sa aking locker kapag nag-o-overtime ako. Ginoong Cruz, ang aking kapitbahay, na palaging nag-aalis ng niyebe sa aking driveway bago ko ito magawa. Binibining Santos mula sa bookstore na pinupuntahan ko tuwing linggo, na palaging nagtatanong tungkol sa aking linggo at talagang nakikinig. Nurse Janet, na palaging nagpupuyat sa kanyang kaarawan para tulungan akong magpalitan ng shift. Walang kapareho ng dugo, ngunit bawat isa sa kanila ay nagparamdam sa akin na nakikita sa paraang hindi kailanman nagawa ng aking sariling anak. At iyon ang bagong tema. Ang mga nakakakita sa akin. Hindi ito isang kasal, hindi isang holiday, tanging isang hapunan sa aking bahay na may aking pagkain sa aking mesa. Walang natitiklop na upuan, walang back kitchen. Ginugol ko ang mga sumunod na araw sa paghahanda ng lahat. Hindi dahil kailangan kong mamangha ang sinuman, kundi dahil gusto ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ako naghahanda ng isang bagay para sa kwento ng ibang tao. Hindi ito tungkol kay Miguel, hindi ito tungkol sa pagtubos, hindi ito tungkol sa pagpapatunay ng anuman. Ito ay tungkol sa paglikha ng espasyo para sa kagalakan para sa akin. Pumunta ako sa palengke at personal na pinili ang mga sangkap. Sariwang bawang, basil, heirloom tomatoes, walang frozen appetizer sa paningin. Bumili pa ako ng bagong tablecloth, asul na may mga sunflower. Ito ay nagpapaalala sa akin ng isang bagay na maaaring nagustuhan ko noong 20s pa ako, bago ang lahat ng mga pasanin ay nagsimulang magpatong-patong na parang mga brick sa paligid ng aking buhay. Sa umaga ng hapunan, bumangon ako ng maaga at nagpatugtog ng musika habang nagluluto ako. Van Morrison, Stevie Nicks, Norah Jones. Ang aking bahay ay nangangamoy ng bawang, olive oil at lemon zest, isang mainit na amoy, isang amoy ng pagsisikap, ang amoy ng isang tahanan. Ang unang bisita ay dumating bago mag-6. Nagdala si Maria ng isang bote ng pulang alak at isang nakakasilaw ng ngiti. Mukhang maganda ka, Maggie. Mukha nga akong maganda. Malambot ang buhok, pilak sa aking mga sentido, ngunit maluwag at kumpiyansa. Ang linen shirt ay nagpapalamig sa aking balat. Walang shapewear, walang nalalapit na luha ng maskara. Ako lang. Dumating sila pagkatapos. 6 na bisita. Tawanan sa pinto. Mas matagal na yakap kaysa sa kinakailangan. Alak na ibinuhos ng hindi humihingi ng pahintulot. Kumain kami sa mesa kung saan ako dating nagtitupi ng mga damit at tumulong kay Miguel sa kanyang homework. Ngayon ay puno na ito ng mga plato na ipinapasa. Tunog ng kutsilyo na tumatama sa mga plato. Mga napkin na pinupunasan sa mga labi sa pagitan ng mga tawanan. Tumawa rin ako. Tunay na tumawa. May nagbanggit ng mga masasamang unang date. May iba pang umamin na nagnakaw ng panulat mula sa bangko bawat linggo dahil sa galit. At kung saan man sa pagitan ng dessert at ng pangalawang serving, napagtanto ko, ito ang pamilya. Hindi itinalaga ng dugo, kundi pinili, sinadya, tunay. Hindi ako nakaramdam ng pagkawala. Hindi ako nakaramdam ng pagiging kontrolado. Hindi ako nakaramdam ng maliit. Naramdaman ko ang pagiging naroroon. Malapit sa dulo ng gabi, habang kami ay nakaupo sa ilalim ng mga string lights na inilagay ko sa likod bahay, itinaas ni Maria ang kanyang baso. Sa tingin ko dapat tayong magtaas ng baso, sabi niya, para kay Elena. Para sa babaeng nagpapaalala sa atin na hindi pa huli ang lahat para umupo sa head table ng sarili nating pagdiriwang. Lahat ay nagtaas ng kanilang mga baso. Ngumiti ako ng mahina at sinadya ko ang bawat salita habang itinaas ko ang aking baso at sinabi, para sa pagiging nakikita sa wakas. Ang pagkatok sa pinto ay dumating pagkatapos ng tanghali. Hindi malakas, hindi kagyat, ngunit tuloy-tuloy na parang alam niyang nasa bahay ako at hindi ako aalis hanggang sa magbukas ako ng pinto. Tumayo ako sa pasilyo ng walang sapin sa paa, tinitingnan ang kanyang figura sa malabong salamin.
Si Miguel, 1 linggo na ang nakalipas mula sa kasal. 7 araw ng katahimikan mula sa akin. 7 araw para sa kanya na mag-isip. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Mukha pa rin siyang pareho, ngunit hindi talaga. Nawala ang suit. Nawala ang nakakasilaw na balat. Nakasuot siya ng gusot na t-shirt, may mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang kanyang bibig ay nakakunot habang nakikita niya ako na parang 10 magkakaibang paraan ang kanyang naisip para simulan ang pag-uusap na ito at nakalimutan lahat sila ng sabay-sabay. "Hi ma." Hindi ko inulit. Sumingit ako, hinayaan siyang pumasok. Nag-atubili siya, pagkatapos ay lumampas sa akin. Tahimik ang bahay, malinis. Ang liwanag ng araw ay tumatago sa sahig ng sala. Sa mantel nawala ang mga larawan, lahat ng kanyang huling mga larawan. Napansin niya ito, sumulyap ang kanyang mga mata sa mga bakante. Nasaan ang mga larawan? Hindi ko pinansin ang tanong. "Umupo ka," sabi ko. Kalmado, pare-pareho. Sumunod siya, naupo sa armchair sa tapat ko. Matagal, walang nagsalita sa amin. Sa wakas, bumuntong hininga siya. Itinaas ang kanyang kamay sa kanyang buhok. "Hindi ako nandito para makipagtalo." Tumango ako. "Mabuti. Gusto ko lang." Umiling siya. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyari. 1 minuto, maayos ang lahat. At sa susunod na minuto, kinansela mo ang lahat. Nag-post ng tseke sa Facebook. Sumakit iyon sa akin. Hindi niya tinanong kung ano ang nararamdaman ko. Hindi niya sinabing, paumanhin. Gusto niya ng paliwanag. Tumayo ako. Naglakad patungo sa hall closet, kumuha ng isang kahon, inilagay ito ng mahinahon sa coffee table sa pagitan namin. "Ano ito?" tanong niya. "Mga resibo," sabi ko. "Lahat ng iyon sa loob ng nakaraang 12 buwan. Deposito ng venue, gown fitting, deposit ng caterer. Binayaran ko pa nga ang dagdag na dance floor na gusto mo. Naaalala mo?" Sumulyap ang kanyang mga mata sa mga papeles, ngunit hindi niya hinawakan ang mga ito. Pagkatapos ay kinuha ko ang susunod na bagay, ang liham, ang sulat kamay ng kanyang ama. Hindi magkakamali. Hindi ako nagsalita habang binabasa niya ito. Tiningnan ko ang kanyang mukha. Sa una ay pagkalito, pagkatapos ay pagkilala, pagkatapos ay ang mabagal na pagkalat ng anino ng pagdududa. Sumulyap siya, ang kanyang tinig ay nabasag. "Alam mo? Ngayon alam ko na," sabi ko. Lumunok siya. "Kaya, galit ka ba? Dahil hindi ako." "Hindi ako galit na hindi ka ako totoo," sabi ko. Pinutol siya. "Galit ako dahil pinalaki kita, Miguel. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng mayroon ako. At nang dumating ang oras na parangalan mo ako, tumayo at sabihin, ang babaeng ito ang gumawa sa akin, umupo ka lang." Yumuko siya, tahimik. Hinayaan mo silang itulak ako sa kusina. Ipagpatuloy ko. Ang aking tinig ay hindi nanginginig. Nakita mo silang gumawa sa akin ng kahihiyan at hindi ka nagsalita. Iyon ang sumira sa akin. Hindi ang iyong DNA, hindi ang pera. Sabi niya sa wakas, halos pabulong. "Hindi ko inisip na mahalaga iyon," sabi ni Sofia. Sinabi niyang mas magiging maganda ito para sa mga larawan, para sa hitsura. Hindi mo inisip na masasaktan ako?" Mapait akong tumawa, maikli. "Hindi ka nag-isip, eksakto." Tumayo ako, naglakad patungo sa mantel, inangat ang isa sa mga walang lamang frame. "Dati itong naglalaman ng larawan ng iyong preschool graduation. Nawalan ka ng isang ngipin at may mantsa ng tinta sa iyong damit. Tumakbo ka mula sa entablado papunta sa aking mga braso. Inilagay ko ito ng nakataob. Tumigil na ako sa paghawak sa mga bersyon mo na wala na." Tumalon siya na parang sinampal ko siya. "Inay, huwag," sabi ko ng may katiyakan. "Hindi ka na ang aking background. Hindi ka na ang aking bangko. Hindi ka na ang aking huling pag-iisip." Yumuko siya, ngumisi ang kanyang mga ngipin. Dahan-dahan siyang tumango. Paumanhin. "Kulang, huli na." Kinuha ko ang kahon, isinara ito, ibinigay sa kanya. "Ito na sa iyo ngayon. Dalhin mo sila. Lahat ng resibo, bawat folder, bawat paalala ng iyong piniling baliwalain.
Nag-atubili siya, pagkatapos ay kinuha ang kahon at inilabas ko siya sa pinto. Huminto siya sa pintuan. Tumingin muli sa akin na parang naghahanap ng isang bitak, isang kahinaan, isang senyales na ang pinto ay maaaring magbukas muli sa hinaharap, ngunit hindi ito mangyayari. Palagi mong sinasabi na ikaw ang buong mundo ko, sabi niya ng mahina. Dati? Sagot ko. At ngayon, ikaw ay sa wakas ay sa iyong sarili. Pagkatapos ay isinara ko ang pinto. Ang bahay ay mainit sa tawanan, tunay na tawanan. Ang uri na pumupuno sa iyong dibdib at nagpapalaki ng iyong mga mata na hindi mo napapansin. Ang uri na umalingaw-ngaw sa mga dingding at nagpapaalala sa iyo na ikaw ay buhay pa. Ang amoy ng bawang at rosemary ay sumasayaw sa hangin. Ang mesa ay nakalatag. Mga asul at dilaw na sunflower tablecloth. Mga hindi magkapares na plato, mga napkin na tela na nakatiklop sa maliliit na pamaypay. Naglagay ako ng isang kandila sa gitna, hindi para mamangha ang sinuman, tanging dahil gusto ko ang paraan ng pagkinang ng apoy sa pilak. Ang aking mga bisita ay nagtitipon sa sala, humihigop ng alak, nagbabahagi ng mga kwento. Si Ginoong Cruz ay nasa sulok na nagsasalaysay kung paano siya nalock sa labas ng kanyang bahay na nakasuot lamang ng kanyang underwear. Lahat ay tumatawa ng malakas. Si Maria ay may mga luha sa kanyang mga mata mula sa pagtawa. At ako? Nakatayo ako sa kusina ng walang sapin sa paa, humihigop ng isang baso ng alak, nakangiti, hindi naghihintay na tawagin, hindi nagtatago sa likod ng pinto, hindi nakalimutan. Ako ang host. Ako ay naroroon. Nakita ako. Inilagay ko ang huling putahe, roasted vegetables na may thyme at sea salt, at dinala ito sa labas. Nang ilagay ko ito sa mesa, may pumalakpak. Chef Elena ay gumagawa muli ng mahika, sabi ni Maria na may ngiti. Naupo kami, ipinasa ang mga mangkok, nagbuhos ng higit pang alak. Kung saan man, sa pagitan ng pangalawang serving at ang huling piraso ng cornbread, muling nagtaas ng baso si Maria. Sa tingin ko dapat tayong magtaas ng baso, sabi niya. Lahat ay tumango. Para saan? Tanong ni Dena. Lumingon si Maria sa akin. Para sa pagpili sa sarili, sabi niya. At para sa pag-alam kung kailan titigil sa pagbibigay sa mga taong alam lamang kung paano kumuha. Itinaas ng lahat ang kanilang mga baso. At sa wakas ay itinaas ko rin ang aking baso ng buo. Tumayo ako. Hindi nanginginig ang aking mga kamay. Hindi nanginginig ang aking tinig. Tiningnan ko ang bawat mukha sa paligid ng mesa. Ang mga taong hindi nakatali sa akin ng obligasyon o dugo, kundi ng pagpili, ng pag-ibig, ng paggalang. At sinabi ko, para sa mga ina na masyadong matagal na tahimik, para sa mga babaeng nagbigay ng lahat at sinabihang hindi pa sapat, para sa mga hiniling na umupo sa likod na kusina pagkatapos na maitayo ang impyernong bahay na ito. Ito ay para sa atin. Naway hindi na tayo muling umupo, maliban kung ito ay sa head table ng ating sariling pagdiriwang. Nag-alingaw-ngaw ang mga baso, sumigaw ang isang tao at umupo ako. Hindi sa likod, hindi sa paningin, hindi pinaalis, kundi sa aking upuan, ang aking lugar. Hindi na muling tumawag si Miguel. Hindi ko kailangan na gawin niya ito. Ang mga mahalaga ay narito na. Kinabukasan, nagising ako sa huni ng mga ibon at liwanag na tumatagos sa bintana. Walang pagsisisi, walang tensyon sa aking dibdib, tanging kapayapaan. Nagtimpla ako ng kape, umupo sa porch na suot ang aking robe, ang aking mga kumot ay mahinang humihina sa hangin. Tumingin ako sa aking hardin, ang mga rosas ay namumulaklak ng ligaw at makulay. Hindi na ako ang background ng isang tao. Ako ang bida sa aking sariling buhay. At sa wakas, sapat na iyon. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe at huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong kwento sa seksyon ng mga komento. Mahalaga ang iyong tinig. Ang pagkatok sa pinto ay dumating pagkatapos ng tanghali. Hindi malakas, hindi kagyat, ngunit tuloy-tuloy na parang alam niyang nasa bahay ako at hindi ako aalis hanggang sa magbukas ako ng pinto.
Tumayo ako sa pasilyo ng walang sapin sa paa, tinitingnan ang kanyang figura sa malabong salamin. Si Miguel, 1 linggo na ang nakalipas mula sa kasal. 7 araw ng katahimikan mula sa akin. 7 araw para sa kanya na mag-isip. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Mukha pa rin siyang pareho, ngunit hindi talaga. Nawala ang suit. Nawala ang nakakasilaw na balat. Nakasuot siya ng gusot na t-shirt. May mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang kanyang bibig ay nakakunot habang nakikita niya ako na parang 10 magkakaibang paraan ang kanyang naisip para simulan ang pag-uusap na ito at nakalimutan lahat sila ng sabay-sabay. "Hi, Ma." Hindi ko inulit. Sumingit ako, hinayaan siyang pumasok. Nag-atubili siya, pagkatapos ay lumampas sa akin. Tahimik ang bahay, malinis. Ang liwanag ng araw ay tumatago sa sahig ng sala. Sa mantel, nawala ang mga larawan. Lahat ng kanyang huling mga larawan. Napansin niya ito. Sumulyap ang kanyang mga mata sa mga bakante. "Nasaan ang mga larawan?" Hindi ko pinansin ang tanong. "Umupo ka," sabi ko. Kalmado, pare-pareho. Sumunod siya, naupo sa armchair sa tapat ko. Matagal, walang nagsalita sa amin. Sa wakas, bumuntong hininga siya, itinaas ang kanyang kamay sa kanyang buhok. "Hindi ako nandito para makipagtalo." Tumango ako. "Mabuti." "Gusto ko lang..." Umiling siya. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyari. 1 minuto maayos ang lahat at sa susunod na minuto, kinansela mo ang lahat, nag-post ng tseke sa Facebook. Sumakit iyon sa akin. Hindi niya tinanong kung ano ang nararamdaman ko. Hindi niya sinabing paumanhin. Gusto niya ng paliwanag. Tumayo ako, naglakad patungo sa hall closet. Kumuha ng isang kahon. Inilagay ito ng mahinahon sa coffee table sa pagitan namin. "Ano ito?" tanong niya. "Mga resibo," sabi ko. "Lahat ng iyon sa loob ng nakaraang 12 buwan. Deposito ng venue, gown fitting, deposit ng caterer. Binayaran ko pa nga ang dagdag na dance floor na gusto mo. Naaalala mo?" Sumulyap ang kanyang mga mata sa mga papeles, ngunit hindi niya hinawakan ang mga ito. Pagkatapos ay kinuha ko ang susunod na bagay, ang liham, ang sulat kamay ng kanyang ama. Hindi magkakamali. Hindi ako nagsalita habang binabasa niya ito. Tiningnan ko ang kanyang mukha. Sa una ay pagkalito, pagkatapos ay pagkilala, pagkatapos ay ang mabagal na pagkalat ng anino ng pagdududa. Sumulyap siya, ang kanyang tinig ay nabasag. "Alam mo? Ngayon alam ko na," sabi ko. Lumunok siya. "Kaya, galit ka ba? Dahil hindi ako galit na hindi ka ako totoo," sabi ko. Pinutol siya. "Galit ako dahil pinalaki kita, Miguel. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng mayroon ako. At nang dumating ang oras na parangalan mo ako, tumayo at sabihin, ang babaeng ito ang gumawa sa akin. Umupo ka lang." Yumuko siya, ngumisi ang kanyang mga ngipin. Dahan-dahan siyang tumango. "Paumanhin. Kulang, huli na." Kinuha ko ang kahon, isinara ito, ibinigay sa kanya. "Ito na sa iyo ngayon. Dalhin mo sila. Lahat ng resibo, bawat folder, bawat paalala ng iyong piniling baliwalain." Nag-atubili siya. Pagkatapos ay kinuha ang kahon at inilabas ko siya sa pinto. Huminto siya sa pintuan. Tumingin muli sa akin na parang naghahanap ng isang bitak, isang kahinaan, isang senyales na ang pinto ay maaaring magbukas muli sa hinaharap, ngunit hindi ito mangyayari. "Palagi mong sinasabi na ikaw ang buong mundo ko," sabi niya ng mahina. "Dati," sagot ko, "at ngayon ikaw ay sa wakas ay sa iyong sarili." Pagkatapos ay isinara ko ang pinto. Ang bahay ay mainit sa tawanan. Tunay na tawanan. Ang uri na pumupuno sa iyong dibdib at nagpapalaki ng iyong mga mata na hindi mo napapansin. Ang uri na umalingaw-ngaw sa mga dingding at nagpapaalala sa iyo na ikaw ay buhay pa. Ang amoy ng bawang at rosemary ay sumasayaw sa hangin. Ang mesa ay nakalatag. Mga asul at dilaw na sunflower tablecloth. Mga hindi magkapares na plato. Mga napkin na tela na nakatiklop sa maliliit na pamaypay. Naglagay ako ng isang kandila sa gitna, hindi para mamangha ang sinuman, tanging dahil gusto ko ang paraan ng pagkinang ng apoy sa pilak. Ang aking mga bisita ay nagtitipon sa sala,
humihigop ng alak, nagbabahagi ng mga kwento. Si Ginoong Cruz ay nasa sulok na nagsasalaysay kung paano siya nalock sa labas ng kanyang bahay na nakasuot lamang ng kanyang underwear. Lahat ay tumatawa ng malakas. Si Maria ay may mga luha sa kanyang mga mata mula sa pagtawa. At ako? Nakatayo ako sa kusina ng walang sapin sa paa, humihigop ng isang baso ng alak, nakangiti, hindi naghihintay na tawagin, hindi nagtatago sa likod ng pinto, hindi nakalimutan. Ako ang host. Ako ay naroroon. Nakita ako. Inilagay ko ang huling putahe, roasted vegetables na may thyme at sea salt, at dinala ito sa labas. Nang ilagay ko ito sa mesa, may pumalakpak. Chef Elena ay gumagawa muli ng mahika, sabi ni Maria na may ngiti. Naupo kami, ipinapasa ang mga mangkok, nagbuhos ng higit pang alak. Kung saan man sa pagitan ng pangalawang serving at ang huling piraso ng cornbread, muling nagtaas ng baso si Maria. Sa tingin ko dapat tayong magtaas ng baso, sabi niya. Lahat ay tumango. Para saan? Tanong ni Dena. Lumingon si Maria sa akin. Para sa pagpili sa sarili, sabi niya, at para sa pag-alam kung kailan titigil sa pagbibigay sa mga taong alam lamang kung paano kumuha. Itinaas ng lahat ang kanilang mga baso, at sa wakas ay itinaas ko rin ang aking baso ng buo. Tumayo ako. Hindi nanginginig ang aking mga kamay. Hindi nanginginig ang aking tinig. Tiningnan ko ang bawat mukha sa paligid ng mesa. Ang mga taong hindi nakatali sa akin ng obligasyon o dugo, kundi ng pagpili, ng pag-ibig, ng paggalang. At sinabi ko, para sa mga ina na masyadong matagal na tahimik, para sa mga babaeng nagbigay ng lahat at sinabihang hindi pa sapat, para sa mga hiniling na umupo sa likod na kusina pagkatapos na maitayo ang impyernong bahay na ito. Ito ay para sa atin. Naway hindi na tayo muling umupo, maliban kung ito ay sa head table ng ating sariling pagdiriwang. Nag-alingaw-ngaw ang mga baso, sumigaw ang isang tao, at umupo ako. Hindi sa likod, hindi sa paningin, hindi pinaalis, kundi sa aking upuan, ang aking lugar. Hindi na muling tumawag si Miguel. Hindi ko kailangan na gawin niya ito. Ang mga mahalaga ay narito na. Kinabukasan, nagising ako sa huni ng mga ibon at liwanag na tumatagos sa bintana. Walang pagsisisi, walang tensyon sa aking dibdib, tanging kapayapaan. Nagtimpla ako ng kape, umupo sa porch na suot ang aking robe, ang aking mga kumot ay mahinang humihina sa hangin. Tumingin ako sa aking hardin, ang mga rosas ay namumulaklak ng ligaw at makulay. Hindi na ako ang background ng isang tao. Ako ang bida sa aking sariling buhay. At sa wakas, sapat na iyon.